Mula sa baybayin ng Masbate, sumilang ang isang sayaw na ginaya mula sa maririkit na kilos ng mga ibon, ang Lapay Bantige. Isang masigla at masining gisayaw na sumasagisag sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Tara, kilalanin natin ang sayaw ng mga alon, ng hangin at ng pusong Masbateño. Lapay Bantige, sayaw ng mga alon at ating kultura. 1. Ang Lapay Bantige ay isang natatanging katutubong sayaw mula sa Masbate, partikular sa lungsod ng Masbate City, na ipinangalan sa mga ibong lapay o seagull at sa baybayin ng Barangay Bantige. Isa itong masiglang sayaw na nagpapakita ng kilos at galaw ng mga ibong lumilipad, sumasayaw at naghahanap ng pagkain sa tabi ng dagat. Ang Lapay Bantige ay hindi lamang simpleng sayaw. Ito ay sining ng pamumuhay ng mga taga-Masbate. 2. Nagsimula ang sayaw sa isang obserbasyon ng mga mangingisda at mga kababaihang naninirahan sa baybayin ng Bantige. Araw-araw nilang nakikita ang mga lapay na malayang lumilipad habang sumasabay sa hampas ng alon at ihip ng hangin. Ang mga galaw ng mga ibon ang nagsilbing inspirasyon sa paggawa ng mga paikot, paglipad, at pabiglang galaw na naging batayan ng sayaw na ito. 3. Sa pagsasayaw ng Lapay Bantige, makikita ang mga kilos na ginagaya ang paglipad ng mga ibon, mabilis na pagpitik ng mga braso na tila pakpak, malalambot na pagyuko ng katawan, at magagaan na hakbang na waring dumadampi sa buhangin. Ang mga kilos na ito ay sabay sa tugtuging may ritmo ng dagat, kalikasan, at kasiyahan ng mga taga-Masbate. 4. Tradisyonal na sinasayaw ito ng mga kababaihan na nakasuot ng patadyong at kamisa, habang ang mga kalalakihan naman ay nakabarong o simpleng pangmangingisdang kasuotan. Ang kanilang mga ngiti at galaw ay simbolo ng paggalang sa kalikasan at pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay sa baybayin. 5. Ang Lapay Bantige ay ginawang opisyal na cultural dance ng Masbate City at taon-taon itong ipinagdiriwang sa Lapay Bantige Festival tuwing ika-30 ng Setyembre. Sa pagdiriwang na ito, nagtitipon ang mga sayarero mula sa iba't ibang barangay upang ipakita ang kanilang talento, galing, at pagmamahal sa kulturang Masbateño. 6. Ang musika ng Lapay Bantige ay masigla at masarap pakinggan. Kadalasan itong sinasabayan ng bandurya, gitara, at tambol. Ang ritmo ay masayahin at bawat kumpas ay tila paanyaya na sumabay at makisaya sa ritmo ng alon at hangin ng dagat. Ngulit higit pa sa aliw, ang Lapay Bantige ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng kalikasan. Ipinapakita nito kung paano ang tao at ang kapaligiran ay magkaugnay, na ang paggalang sa kalikasan ay paggalang din sa ating pinagmulan. Sa ganitong paraan, ang sayaw ay nagiging instrumento ng kamalayan at pagpapahalaga sa likas na yaman ng bansa. Para sa mga Masbateño, ang Lapay Bantige ay hindi lamang bahagi ng kanilang kasaysayan, kundi isang sagisag ng kanilang pagkakilanlan. Sa bawat indak, nadarama ang pagmamalaki at pag-ibig sa kanilang kultura. Ang sayaw na ito ay buhay na patunay na ang sining ay kayang maging tulay ng tradisyon mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Dahil sa kagandahan at orihinalidad nito, ang Lapay Bantige ay kinilala ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang isa sa mga mahalagang sayaw ng Pilipinas. Ito ay itinuturing na dancing heritage na dapat pangalagaan, ituro sa mga kabataan at ipagmalaki sa buong mundo. Sa kabuuan, ang Lapay Bantige ay higit pa sa isang masayang sayaw. Ito ay salamin ng buhay, ng kalikasan at ng pusong Pilipino. Tulad ng mga ibong lapay na patuloy na lumilipad sa himpapawid ng Masbate,
Patuloy ding sumasayaw ang ating kultura, malaya, maganda, at puno ng pag-asa. Ang Lapay Bantige ay hindi lang isang sayaw. Ito ay kwento ng buhay sa baybayin, ng pag-ibig sa kalikasan at ng pagmamahal sa kulturang Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang makukulay na kwento ng ating mga katutubong sayaw. Mabuhay ang kulturang Pilipino!